Papakita sa atin ni Fords kung ano yung mas magandang pagkakabalot ng bar tape sa drop bar. Itong ginagawa niya, nagsimula siya sa taas, pababa, no? Tapos itong natapos niya, nagsimula dito sa baba, pataas, at ang ending, nirap ng electrical tape, di ba? Yan. O yan. Hindi ko itutuloy. Ito example lang naman to. So yan Fords, bakit nga ba sa tingin mo mas okay yung magsisimula dito sa baba, pataas? Kung makikita nyo, kita ba sa camera ni Kuya? No? Hmm. Ayan. Pag naka-hood tayo, patulak yung motion ng kamay. So ito nakaalong. So ito, ano siya eh. Since baliktad yung balot mo, naka-across. So, sa lubong sa peel off, ayan oh. So yan, pag, di ba, ayan oh, naka-across siya, di ba? Yung hawak natin ng drop bar, ganyan. So pag tinutulak ng balat mo to, aangat yan pa ganun. Unlike dito, naka-across. Ayan o. Yung motion ng kamay mo, di ba pa ganyan? Okay, sumasabay lang siya. Along. Oo, sumasabay lang So, siya. less yung mangyaring damage dun sa bar tape mo. Kung magpapalit ka naman ng bar tape, okay naman yung ganito. Ang problema, pag di ka nakalock on bar plug. Kasi usually, kaya nga di tinetape, nakalock yan dito eh. Pag natanggal yung bar plug mo sa ride, matatanggal yung buong tape mo. Maganda yung ganito for longevity ng bar tape. Pero kasi sa mga pro athlete naman, 'di ba makikita mo yung mga Tour de France bike? Either di na pinapaabot dito or ganito. Kasi sponsored naman yun eh. Kahit kada araw-araw palit ng bar tape yun, kada stage okay lang. Kunyari, bumili ka ng bar tape, kagaya ng bar tape na to, medyo price to kasi pro eh. Hindi naman natin pwedeng gawin yung kagaya ng ginagawa ng pro na linggo-linggo palit tayo. Lalo kung araw-araw tayo nagra-ride. So, yun yung reason lang naman. Kaya mas practical to. Pero kung forma over performance, okay lang din naman to. Sa akin, tama pa rin naman yan. Yun nga lang, mapapadali buhay ng So, bar tape. walang tama, mali. Rider's preference pa din yan.